Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Nagiging abala ngayon ang gobyerno, ang DOJ, Ombudsman at Sandigan Bayan sa pagpapanagot sa mga matataas na opisyal, lalo na ang mga senador hinggil sa pagsangkot sa malaking korupsyon ng bansa. Ang mga flood control projects na ginawang substandard at ang pinakamalala ay ginawang ghost projects at ibinulsa ang napakalaking budget na para sana sa panangga ng ating mga kababayan sa matinding pagbaha. Ginulat ang marami noong nagdaang mga araw sa biglang paglabas ng arrest warrant ng dating senador na si Bong Revilla na iniutos ng Sandigan Bayan dahil sa mga kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents, which is non-bailable. Kung kaya ay nakakulong ngayon si Revilla sa Quezon City Jail sa Payatas. Nagpiyansa naman ito para sa kanyang graft case, which is 90,000 pesos. Ang mga kasong ito ay hinggil sa mahigit 96 million pesos sa flood control projects sa Pandi, Bulacan na naging ghost projects kung saan si Revilla umano ang isa sa mga recipients nitong projects. Consistent ang mga salaysay ng mga witnesses at mga involved din dito na sina DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Project Engineer JP Mendoza. Nakiusap ang kampo ni Revilla na kung maaari ay sa PNP custodial facility siya ikulong, subalit hindi ito pinayagan ng DILG at BGMP. Kabadong-kabado na rin sa ngayon sina Senator Villanueva, Senator Jinggoy at Senator Chis Escudero sa susunod na mapag-aresto sa kanila. Inagahan naman ni Senator Villanueva ang pag-submit ng kanyang counter-affidavit sa DOJ or Department of Justice hinggil sa isinasagawang preliminary investigation sa tatlong mga malversation na mga kaso nito na hindi bailable. Sa January 26 pa ang deadline ng pag-submit niya ng kanyang counter-affidavit, subalit minabuti nitong agahan ang pag-submit nito. Ang DOJ ang mag-i-evaluate kung merong probable cause sa mga reklamo at kung hindi ito masagot ng maayos ni Villanueva ay magro-recommend ang DOJ sa Ombudsman na kasuhan si Villanueva at saka iaakyat ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kaso at ang kasunod nito ay ang paglabas ng arrest warrant. Mukhang mahihirapan na makakalusot dito si Villanueva lalo na at hindi nadala sa pakiusap ang mga BGC boys na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at Henry Alcantara na bawiin ang mga unang salaysay nila at bumaliktad na lamang. Nabuking kasi ni Ombudsman Boying Rimulya na ginapang di umano ng abogado ni Villanueva sina Alcantara at Hernandez at pinakiusapan na bawiin ang mga salaysay nila, subalit bigo ito sa kanilang plano. Kapansin-pansin naman ang biglang pananahimik ni Senator Jinggoy at Senator Chis Escudero na kung dati ay panay press con at interview nila sa media at todo tanggi at paliwanag ng kanilang panig ay kabaliktaran naman ang nangyayari sa ngayon. Ayon pa sa balita ay meron pang kasunod na mga kaso na ilalabas ang Ombudsman at DOJ ngayong linggo o sa susunod sa iba pang mga senador. Mga kasong graft, malversation at plunder sa iba pang mga senador na hindi pa pinangalanan. Kung kaya ay kabadong-kabado na ngayon sina Jinggoy at Escudero dahil maaari na sila ay isusunod kina Revilla at Villanueva. Wala na, no? Wala. Wala ka nang marinig sa mga ito ngayon. Si Joel Villanueva kahapon nag-file ng kanyang counter affidavit. Talagang inaasikaso niya na hindi siya makulong. Inaasikaso niya na hindi siya makulong. Tatlo ang kaso niya ng malversation. Nag-submit siya ng counter affidavit. Ano yun eh? Dati, noon pag nagsasalita sila, wala naman yang gawa-gawa lang yan mga kaso laban sa amin. O sige nga. Sige nga. Nasaan yung sinasabi nyong Nasaan yung sinasabi nyong walang ebidensya laban sa inyo? Diba? Si Jinggoy Estrada noon maingay din yan. Lalo na si Chis Escudero. Si Chis Escudero noon, araw-araw nagpipreskon. At yung kanyang pinipresko noon, yung kanyang kayabangan, yung kanyang kaarugantihan, yung kanyang kahambugan, na parang akala mo, walang makakapasunod sa kanya. O sige nga ngayon, ano nang nangyayari sa kanila? Parang si Chis, may ginagawang hakbang ito, parang inaariglo eh. Umaariglo ito si Chis. Kaya siguro parang tahimik.
sa kaso Ah. D-League ngayon. At saka sila noon, kung makakontra sila noon, sobra. Kala mo sila na yung pinakamagagaling. Hindi mo sila pwedeng anuhin. Hindi ka pwedeng mag-suggest sa kanila kung anong tingin mo. Sila yung tingin nila tama. Ngayon, tahimik. May naririnig ba kayo kay Cheese? May naririnig ba kayo kay Jinggoy? May naririnig ba kayo kay Villanueva? Wala. Bakit? Kasi abala sila ngayon sa pagsagot sa kaso nila. Nagsasubmit sila ng counter affidavits nila. Si Villanueva, 3 counter affidavits ang isasubmit niyan kasi 3 cases ng malversation. Dapat yung 3 na yun madismiss lahat. Pag may isa o dalawa doon na ang resolution ay may probable cause, wala na. Naalala niyo si Bong Revilla? Si Bong Revilla Friday i-file yung kaso. Pagka-file ng ombudsman ng Friday, Monday ni-raffle ng ombudsman ay ng Sandigan Bayan. Monday. Pagka-raffle nung mismong araw na yun na Monday, naglabas ng arrest warrant. Pagkagabi nag-surrender si Bong Villanueva. Ang bilis, Ang bilis. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Bigla ngayon hindi ako kasi nasubaybayan ko kasi yung mga yung panahon na ipinasa ng Kamara yung impeachment ni Sara. Pagdating sa Senado, ang yabang ni Cheese, ang yabang ni Jinggoy, ang yabang ni Villanueva. Sila yung top leadership noon ng Senado. Senate President si Cheese, Senate President pro tempore si Jinggoy, Majority Floor Leader si Joel Villanueva. Talagang hinarangan nila yung impeachment ni Sara. Ang yabang nila niyan. Ang yabang. O ngayon, nasaan na yung yabang? Nasaan na? Sige nga. Wala na. Siguro si Cheese, ayaw nang magsalita kasi alam niyang malaki ang problema niya. Si Jinggoy ganun din. Si Joel Villanueva ganun din. Di ba? Kasi kung talagang matapang sila, yung presko na yon ng minority, present yung minority report, dapat nandun silang 3. Ay bakit wala sila doon? Si Marcoleta lang ang nandun Si Marcoleta at saka si Aimee. Ang Region 7 along Wala. Hindi, parang ganito Ang stand na yata nila ngayon nila Joel Villanueva, nila Jinggoy at saka ni Escudero. Huwag na muna ninyo kaming idamay dyan sa mga minority report nyo. Kayo nang bahala niyan, Marcoleta at Senador Marcoleta at saka Senador Aimee. Kami may problema rin kami. Mabigat tong problema namin. Pag hindi namin ito nalusutan, kulong kami. Kulong sila. Alam nila yan. Ramdam na nila yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi, tama ka, kabunyog Abi Jean Binalay. Noon talaga, yung yabang ni Cheese noon, Yung yabang ni Cheese, yung mga pa-cute ni Cheese noon, yung mga taas ng kilay. Tapos pag sinasabihan mo na, i-consider mo naman yung konstitusyon. Ang nakalagay naman sa konstitusyon, forthwith. Sabi ni Cheese, ako ang mag-i-interpret kung ano ang ibig sabihin ng forthwith. Huwag niyo akong diktahan. Yun. O sige nga, Cheese. Cheese, ano na ngayon? Tapos si Jinggoy noon. Mayabang din si Jinggoy noon. Si Joel Villanueva noon. Pabalik-balik dun sa mikropono. Siya na lang halos lahat Siya na lang halos lahat nagsasalita noon. Ano sila ngayon? Komite de Silencio. Komite de Silencio. Nakita nyo? Parang nakita nila yung nangyari kay Bong Revilla. Iniisip nila baka sumunod na kami diyan. Maramang kailangan asikasuhin namin tong malusutan. Kasi nasa DOJ na yung mga kaso nila. May mga plunder cases si Jinggoy. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Malapit na yan, huwag kayong mag-alala kasi binigyan na ng deadline itong si Joel Villanueva para mag-submit ng counter affidavits niya. Binigyan siya hanggang January 26. Pero hindi na hinintay ni Joel Villanueva yung January 26. Kanina nag-submit na siya. Kaya lang, 3 yan 3 malversation yan. Shout out kabunyog Eduardo Susalo dyan sa Mindanao. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Si Jinggoy. Naiisip siguro ni Jinggoy, makukulong na naman kami. Nakulong na kami nung 2014 ni kumpare kong si Bong Revilla. Ngayon na naman, kukulong na naman. Si Cheese naman,
Dati, palaban yan. Akala mo, wala siyang ano. Pero ngayon, parang nakiusap yan. Sa tingin ko lang, parang nakipag-ariglo yan eh. Pero hindi. Pre-nature natin mga kabunyog, hindi uubra yung mga ariglo-ariglo na yan. Kung nakipag-usap man yan, huwag nating payagan yan. Ha? Huwag nating pagan. Sabi ni Buddy Aguilar, ang lakas mang asar ni attorney. Hindi. Naaalala ko kasi nung panahon. Naalala niyo ba yung mga panahon na yun? Nung pinasa na ng Kamara yung impeachment tapos nasa Senado na, ayaw talaga ni Chis Escudero. Ha? Tapos susuportahan naman ni Jinggoy, susuportahan ni Joel Villanueva. Okay. Shout out kay Nid Pabilonia habang naghihintay sa misis niya sa Alabang. Hindi, naano lang ako. Kasi kapansin-pansin talaga ang tahimik, wala kang marinig. Ang nag-iingay na lang sa minorya si ay misa kasi Marcoleta eh. Ha? Si Bato nagtatago. Si Bongo ganun din. Ang ano din ni Bongo. Huwag niyo na muna ako, hindi na muna ako sasali diyan sa mga pag-atake na yan. Ano na muna ako? Kasi posible ring ma-involve ako sa sa ICC, baka lumabas din ang arrest warrant ko. Pangalawa, baka yung mga problema ko sa plunder, kinasuhan ako ni Trillanes, lumabas na rin. Magkano daw ang bayad sa akin, sabi ni Stephanie. Hindi, mga kabunyog, mga kababayan. Matindi talaga, ano? Hindi, napapansin ko lang. Ilan sila sa minoryaan? Siyam. Sino na lang ang maingay sa minorya? Si Marcoleta at saka si Amy. Si Robin Padilla nga hindi na maintindihan kung anong gagawin eh. Hindi makapurma si si Revilla eh, ay si Padilla. Si Alan Peter Cayetano. Ayaw na ring pumalag si Cayetano kasi marami rin siyang posibleng issue sa kanya. Doon nga sa Taguig, mayroon ding mga proyekto doon ang Diskaya. Kaya siguro si Cayetano tahimik na rin. Ayaw ko na munang kumbaga sila noon ng mga mayayabang bigla ngayon na nahimik. Tama si Labing Person. Sabi ni Labing Person, I remember ang sabi pa ni Chis noon, bakit daw minamadali? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang buhay ay weather lang. Hindi lahat ng panahon kayo ang nasa taas. O yan na. Diba? Sila Joel Villanueva kasi Jinggoy, sinagot nila yung sumagot sila, kaya lang mabigat yung kaso ni Villanueva kasi 3 malversation cases yun eh. Kailangan yung 3 malversation cases na yun ma-dismiss lahat. Kasi may isa lang doon na malversation case na mag-prosper. Ibig sabihin, makita ng DOJ na may probable cause. Dapat yung 3 ma-dismiss. Kaya kailangan magaling yung depensa. Kailangan magaling yung depensa. Yung mga style doon sa hearing sa Senado, yung general denial, hindi uubra yun. Pag mayroon ka ng kaso sa DOJ, preliminary investigation, general denial is a weak defense. Kaya yung sino ba yung mga nag-general denial doon? Si Ulaybar, si Maynard Ngo, tapos pati si dating DPWH Secretary Bunuan, general denial din eh. Pag doon sa Senado, pwede kang general denial. Pero kapag preliminary investigation sa DOJ, hindi pwede. Hindi pwede yun. Kailangan sagutin mo ng maayos, punto por punto. Di ba? Kaya yan si Villanueva, sabi nga ni Buying Rimulya, gumagalaw daw sana si Villanueva eh. Kinakausap yung mga testigo na bumaliktad na, sila Bryce Hernandez, sila Mendoza. Kaya lang nabantayan. Sabi ni Ombudsman Buying sa abogado ni Villanueva, ikaw, Attorney Munisguera, alam ko ginagapang mo ang mga testigo. Ayusin mo mag-usap tayo. Hindi pwede yan. Kaya lang, siyempre gagawin lahat ni Villanueva para hindi siya makasuhan. Yung mga general denial, ang ibig sabihin ng general denial, yung sasabihin mo lang, dinideny ko lahat ng yan, hindi totoo yan, lahat ng yan. Pagka ganun ang sagot mo, pag sa hearing sa Senado, pwede yung general denial. Pagka-interview sa media, pwede yung general denial. Pero kapag preliminary investigation,
Kailangan bawat punto doon na may ebidensya laban sa'yo, sagutin mo. Kung ito yung ebidensya sa'yo, ano ang counter evidence mo dyan? Kung ito yung testigo sa'yo, may affidavit yon, ano ang counter affidavit mo dyan? Ganun yun. Hindi pwede yung general denial. Halimbawa, sasabihin lang ni sasabihin lang ni Joel Villanueva o kaya ni Jinggoy o kaya ni Chi, sasabihin nila sa DOJ, I vehemently deny the accusations against me. Ganun lang. Sasabihin mo lang ganun. Hindi pwede yun. General denial yun. Ito yung mga sinabi sa'yo. Ganito daw, ganito. Ito yung ebidensya laban sa'yo. Ito yung mga testigo laban sa'yo. Ito yung sinabi nila. Sagutin mo yan. Di ba? Hindi pwedeng hindi mo sagutin yan. Kasi parang ang pwede lang ay Kasi ang general denial is a weak defense pagdating sa preliminary investigation. Ang purpose, ito bakit mahirap silang makalusot sa DOJ? Alam nyo mga kabunyog kung bakit mahirap silang makalusot sa DOJ? Argo, makinig ka. Alam mo Argo kung bakit mahirap silang makalusot sa DOJ? Sige, hintayin yung paliwanag ko Bakit mahirap makalusot sa DOJ? Mahirap makalusot sa DOJ kasi ang kinukuha lang naman sa DOJ probable cause. Probable cause. sa maraming kumpanya. Probable cause. Ibig sabihin, yung probable cause, madali lang yung probable cause Probably. Hindi naman kailangan na sa tingin ng DOJ, guilty ka. Hindi. Sa DOJ, hindi required yung proof, guilt beyond reasonable doubt. Hindi pwede. Hindi. Ang guilt, doon na yan sa korte. Diba? Yung guilt sa korte. Yung guilt na yung conviction mo na guilty ka beyond reasonable doubt, yun? Mahirap yun. Kailangan matindi ang ebidensya doon kapag korte. Pero kapag sa DOJ, tinitingnan lang prima facie evidence at reasonable certainty of conviction. Hindi certainty of conviction, Argo. Reasonable. Pag certainty of conviction, ibig sabihin tiyak. Hindi, reasonable certainty. Di ba? So, mahirap bang makuha ang reasonable certainty of conviction? Hindi. Kahit yung fiscal ay duda ang fiscal. Hindi naman kailangan niyang i-dismiss dahil duda siya. Kung sa tingin niya ay may probable cause at sa tingin niya ay may reasonable certainty of conviction, ipa-file niya yan. Hindi naman ang fiscal, hindi naman trabaho niya na mag-determine ng guilt ng akusado. Hindi fiscal yan. Ang guilt ng accused ay sa korte. Doon mabigat na. Kasi guilt. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Kaya mahirap itong sitwasyon sa DOJ. Kasi pag may ebidensya at testigo, kaagad-agad prima facie evidence na yan. Reasonable certainty of conviction. Yan yung sa DOJ. Kaya yung mga sinasabi, bakit? Sa tingin mo ba guilty sila? Hindi kailangang guilty sila sa DOJ. Hindi kailangang guilty. Ang magdidetermine ng guilt ay yung judge. At yung guilty, kailangan makumbinsi ang judge na proof beyond reasonable doubt. Pero pagdating sa fiscal, hindi. Reasonable certainty lang of conviction. Reasonable certainty. Probable cause, probably, malamang. Sa tingin nyo ba malamang talaga ginawa nila yung kasong inaakusa sa kanila? Sa tingin nyo ba malamang ginawa nila yon? Sasabihin mo, malamang. Sige. Pag malamang, ibig sabihin yan, i-file na. Kasi malamang Kaya hindi pwede yung mga denial lang. Hindi pwede yung denial lang. 'Di ba? Kaya pag yung ginawa ni Bunuan doon sa hearing, denial. Comprehensive coverage dapat. Hindi naman pala comprehensive coverage yung dito sa atin. May mga companies pala, meron pang copay, may kailangan pang bayaran. Diba? So dapat standard yon, Dole, make sure na kapag nagbigay sila ng HMO coverage sa lahat ng BPO, whether maliit o malaki, BPO dito sa Pilipinas, kailangan full coverage, comprehensive, hindi na kailangan pa magkaroon pa ng copay. Yun yung isa sa mga sinasabi kanina ng mga nagsalita from the worker side. Actually, Senator, kasi po, wala namang
sa Saka batas. sa mga Yun singit naman po ako. requirement sa Kaya nga batas doon po. sa batas, pwede natin i-amend. Kung sabi mo 16 na doctors, nurses, kailangan 8. At may point ka naman doon. I do agree with you na kapag merong emergency, bigyan ng first aid, agad-agad, ilipat mo sa ospital yon. So you don't need 16 beds or 16 physicians. Pero at least meron a certain number of physicians that will cover a certain number of employees na on duty at any given time na in case of emergency, mabigyan silang first aid and then kung kailangan, dalhin sa ospital. Pero kailangan meron talagang presence ng mga doctors and nurses. So from what I've heard, mukhang wala ata. May mga companies na meron, may mga companies na wala, na hindi nagko-comply. Compliance is what we're talking about here. Yun yung sinasabi ko sa DOLE. Kasi meron mga compliant, merong hindi. Yun yun. Diba? Okay? Now, sino si Mr. Carlos Da Silva? Gusto magsalita? Yes, magandang araw po. And you're from Um, what, sir? Yes. A while ago, it was mentioned by the lady that there are HMO coverages secured by their BPO Oh, pero employers. bago yan, sir. Sorry. Senator JB, do you have an opening statement? Thank you, Mr. Chair. Anyway, I'm still just listening. I'll just butt in later, no? I'll just listen first. Go ahead, Mr. Silva. Sorry for the interruption. Okay. When a BPO, an employer, gets an HMO coverage for their employees, it is normally a corporate account. And the inclusions and exclusions of the plan are dictated by the employers. Okay. So if what they bought does not include perhaps outpatient or emergency care or whatever, then it is indicated in the service agreement of that particular BPO. For the HMOs, we would like to provide a comprehensive coverage, inpatient, outpatient, latest modalities of treatment, etc., etc. However, it is dictated by the corporate account to the HMO. So there's nothing we can do if that is what they purchased. You tell the corporate account that they should purchase full coverage for their members, for the employees. Like for example, there should be an annual, kung ang tatanungin, dapat twice a year check-up, executive check-up for the employees. An HMO has a comprehensive package. However, Kaya nga po, sir, ikaw na mismo nagsabi, depende doon sa corporate account. So sabihin niyo po doon sa main client ninyo, sa corporate account, na bumili sila ng HMO na talagang full comprehensive coverage na wala ng copay para sa mga empleyado. Ikaw mismo nagsabi, depende yes, we pala can sa do that. ipapurchase na coverage. O, bigyan nyo ng full coverage. We could do that. However, you. as a Thank you. client, ultimately they make the decision. We Yes, can they do make the that. decision, but you can always tell them. We have always done that. We submit a terms of reference, a complete account, and then it is the client that will decide on what coverage inclusions there will be, because that is going to be that is going to be the basis of the membership fees that they're going to pay. Okay, Dole, pwede ba kayo rito? Makialap na iobliga mo, maglabas kayo ng memorandum na lahat ng BPO, HMO, dapat full coverage yung HMO na kukunin nila at wala ng copay. Mr. Chair, Kasi pag meron tayong ganong memorandum, ibigay nyo sa kanila dito and then sila ibibigay sa corporate office. Mr. Chair, actually wala sa rules 'yan. Pero ina-appreciate namin yung suggestion mo. Kasi ang inaano lang namin sa mga BPOs, yung kanilang capacity to extend HMO to their employers, to their employees. Ngayon hindi naman natin pwedeng mapilit kung policy kasi ng BPO yun ng individual BPO. Pero we will subscribe to your proposal. In a way, parang sinasuggest ninyo na ito yung suggestion ng DOLE na dapat pagkunan ng HMO ang mga BPO workers full coverage. Ipipraise nyo
i-craft nyo yung policy na yon na parang sinasuggest nyo sa kanila kung pwede, something to that effect. And then syempre, lalakad nila, ipupush nila doon sa corporate office nila. Kasi nga, overwork ang karamihan sa mga call center agents. Marami sa kanila nagkakasakit, puyat, what have you. Marami sa kanila. In fact, reported naman yan, nasa media yan. Diba? And yet, we consider them as hero kung tutusin. Sabi ko na nga ito halos magkaparehas na yung remittance na dinadala ng mga OFWs natin dito. Tapos yung income ng mga BPO workers natin, halos magkaparehas na. That's why we have to take good care of them. Diba? Is this how we take good care of people that we consider as heroes to our economy? Because they're a big contribution to the economy. Alagaan natin sila. Diba? Huwag tayong maging pabaya. Ang gusto ko rin sana, doon ba sa HMO nyo, doon sa mga BPO workers, kasama ba doon yung annual executive check-up? Kasama ho lahat. Everything. It's very, very comprehensive. And the Okay. best coverage for any employee, may I repeat that, any employee is an HMO coverage. That's the best. Because all you do is you're given a card, you go to 2,000 hospitals nationwide, wave your card, and you can get services there, including in your service agreement. Nationwide, we have 2,000 accredited institutional healthcare providers and something like 50,000 accredited doctors. It is the best coverage for an employee, for anyone for that matter. It is comprehensive. Okay, Dole, I'll put it on your shoulder na gumawa kayo ng research and study, comparative study, kung anong klaseng practice meron ng ibang bansa in terms of pag-ooperate ng isang BPO company and then dito sa atin. So para maipattern natin, diba? At least para maiparehas natin. Malay mo baka sa ibang bansa napakaganda ang treatment, sobrang ganda, baby ang dating. And then dito sa atin, parang kinakawawa yung ating mga BPO workers. At least malamang ipantay natin. So do a study, research on that, and then get back to me in a week. Is that possible? Okay. Sige I'd po, be last glad naman to po, Mr. Da coordinate Silva. with the gentleman over there. I'll be Eh, eh. glad to. I will be glad to coordinate with you. I'll give you my calling card. Thank you. So ngayon, Dole, gusto ko lahat ng BPO, like I said, mas maganda meron tayong isang unit sa Dole para mag-monitor sa mga BPO companies to make sure na sumusunod sila sa safety standards. Meron silang tamang exit door. Tapos talagang merong mga clinic at may mga on-duty na physicians at nurses during work hours, etc. na nagko-comply. Okay? Dapat may dedicated units. Sabi mo wala. O sana kung kinakalan po ng budget nyo dyan, babudgetan ko yan. I-request ako sunod na budget hearing na para magkaroon kayo ng sariling unit for that. Kasi yung OFWs natin, meron yung DMW. Sariling talagang department ang mga OFWs natin, mapalad sila. So dito sa mga BPOs natin, dapat meron tayong dedicated unit, man lang for the meantime, na para matingnan yung kanilang kapakanan, mapangalagaan yung kanilang kapakanan. Right? Okay. So anybody else from the... Sige, kayo po, Ma'am Sara? Thank you for acknowledging, Honor. Gusto ko lang pong balikan kasi medyo natalunan yung pong tanong ni Honorable Senator Raffy about union busting at sinasabi po ng Dole at ito'y pinasisinungalingan ko rin kung sakaling hindi nyo nalaman. 2015 when we registered the union, Unified Employees of Alorica, it was requested to be dissolved by Alorica to the Department of Labor. Natalo po ang management. So what they did, they terminated each officers. Until right now, naka-archive po ito sa Dole. Teka muna. So natalo yung management. Yes po. So nung natalo sila, gumanti, terminate. They do the retaliation.
Right. to the officers and to the members. Okay. Does that And which because no- of that, kasi po malaki ang pangangailangan ng mga BPO workers to support our family. So much, of course, naintindihan po namin na we need to prioritize finding a new job to another call centers, other companies. So nagkawatak-watak na po. But that falls under illegal termination. That is correct. And aside from that, I would like to emphasize, So nag-file po ba kayo sa DOLE? hindi pa po at this moment. Yes, sa DOLE, yes po. Nag-file So, po sa kami. ngayon, is it ongoing? The case is It's archived, Oh, since archived. 2018. It was archived.